Bumalik siya sa kwarto at inis na inis siyang pinagsasampal ang manikin na nasa harapan niya. Wala siyang ganang magpalit at mag-ayos dahil labag sa kalooban niya ang magsuot ng ganong dress. Kinapapa niya ang dibdib dahil napabagay sa dress ang malaking hinaharap, gaya ng manikin pero mukhang hindi bagay sa kanya dahil hindi gaano malaki ang kanyang hinaharap. Sakto lang at hindi pansinin dahil kung walang push-up bra, hindi mahalata na may cleavage siya. Ilang sandali lang may kumatok sa kanyang kwarto. Pagbubuksan niya sana ito pero kusang bumukas at pumasok ang isang gwapong nilalang na galing sa impyerno. Nagustuhan mo ba yung dress? Tanong nito habang sinisilip ang dress kung ano ang itsura. Lumayo naman si Evie sa manikin dahil parang undress ang type nitong makita at hindi siya. Wait, what the? Nag-init bigla ang ulo ni Dre dahil ang dress na pinadala ay hindi iyon ang napili para suotin ni Evie. Napapikit siya dahil mukhang pinakailaman ng ina niya ang pagpili dahil kanina ay naroon ang ina niya habang namimili ng dress na susuotin. May problema ba sa pinadala mong dress? Tanong nito. Nagtataka siya at mukhang hindi aware sa pinili nitong pinadala. Bakit? Gusto mo bang suotin ito? Malamig niyang tanong. Kagatlabi siyang tumango. I have no choice. Pinatapon mo ba naman kasi ang mga dress ko? So, may choice pa ba ako, ha? Hindi niya alam pero ang babaeng nasa harapan niya lang ang matapang makipag-usap sa kanya. Hindi gaya ng iba na halos katakutan sila. O di kaya pilit lang ang paglapit ng mga ito pag kailangan niya ang mga ito. Pero may isang babae din na hindi takot sa kanya. Walang iba kundi ang pinakamamahal niyang si Maureen Maxon. Kailangan niya si Evie para makita niyang magselos ito at iwan ang lihim nitong boyfriend para sa kanya. Nasaktan siya dahil hanggang kaibigan lang ang turing sa kanya ni Maureen. Ito ang kauna-unahang nagparamdam siya ng pagmamahal sa babae. Pero binigulang siya ni Maureen. Sige, suotin mo na yan at hintayin kita sa baba. Napasimangot si Evie dahil parang nawala ng gana si Jaymon makipagbangayan sa kanya. Kibit-balikat na lang siya at nagsimulang mag-ayos ng buhok. Hindi naman kailangan sa kanya ang sobrang kolorete sa mukha dahil blushes and lipstick, samahan pa ng mascara to curl her eyelashes. Ayos na sa kanya. Maputi naman siya kaya kahit anong ayos babagay sa kanya. Ano pa ba ang silbi ng isang campus queen kung hindi niya ito papatunayan sa lahat? This is the beginning. Nagpakawala siya ng hangin na naipot sa kanyang dibdib kanina bago siya lumabas ng kwarto. Hindi niya first time umattend ng party pero ngayon kakaiba dahil may kasama siyang lalaki at magiging asawa niya ito soon, not but soon. Nanggigigil siya tuwing naiisip niya mukha ng binata. Pagbaba niya, tila natulala sa kanya si Draymond. Ito ang gusto niyang mangyari, ang maakit agad sa kanya si Dre, para agad mabawasan ang utang ng kanyang ama sa kanya. Hindi masama ang isang buwan ay 100,000 ang ibabayad sa kanya tuwing magkasama sila. Para sa kanya, madali lang yon kung tutuusin. Pero may kapalit ang pagtanggap niya sa kasunduan nilang dalawa. Yun ay ang ilayo ni Draymond ang mga magulang niya pagkatapos silang ikasal. Naiintindihan naman ito ng kanyang magulang. At ayos na sa kanya iyon para na rin sa safety nila. Di baling siya ang mahirapan basta ang importante maging maganang buhay nila. Tulala pa rin si Draymond habang nakatitig sa kanya mula ulo hanggang paa. Pakiramdam niya hindi nito nagustuhan ang kanyang ayos dahil wala man lang reaksyon ng mukha nito. Mukhang mali siya ng akala kanina na mai-inlove ito agad sa kanya. Well, kung hindi ako sapat sa'yo, wala akong pake. After all, hindi naman siya nag-insist na maging peking asawa siya nito. Sinamantala niya lang ang pagkakataon dahil ito ang totoong realidad. Ang kailangan kumapit sa patalim para masolve ang problema. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Mga salitang paulit-ulit sinasambit sa kanyang isip. Ayos ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Nasa loob sila ngayon ng isang magarang sasakyan at walang ibang makikita kundi siya lang at ang lalaking kinamumuhian niya. Dahil mula sa kabilang set ng sasakyan ay naroon ang mga tauhan niya. Wala siyang kawala dahil nakapalibot sa kanila ang mga tauhan niya. You can wear this. Iniabot niya ang isang tailored blazers that it fits to her dress. Hawakan ko na lang muna. Gusto ko namang ipakita na maganda itong design ng dress. Hindi na lang umimik pa si Dre dahil kahit anong sabihin ni Evie ay lagi itong tama at nasusunod. And wait, I forget.
wear this ring. Ikaw ang fiancé ko ngayon, so wear this no matter what happen, okay? Sinuot niya sa malakandilang daliri ng dalaga at hinaplos ito. Saka hinalikan ang likod ng palad ni Evie. Agad naman kinuha ni Evie ang palad niya dahil nabigla siya sa paghalik ni Dre na siyang hindi naman dapat. Inalalayan siyang makababa sa sasakyan at saglit siyang napatulala sa pagkakita sa buong ayos ni Draymond. Napahanga siya dahil mas naging lalaki ito sa suot nitong tuxedo. Kahit siguro basahan ang ipasuot sa lalaki ay nagmumukha pa rin itong mayaman dahil sa itsura niyang napakalinis tignan. Bawal ma-in love. Inirapan niya ito dahil sa rules na pinirmahan niya ay bawal ma-in love. No more feelings involved. Pero hindi niya yun susundin. Pagkus siya magpapa-in love kay Draymond para all in close deal. Magiging malaya na siya at hindi na niya papatagalin iyon. Napaatras sa paglakad kasama niya sa red carpet. Bigla siyang nalobat sa confidence na baon niya kanina. What happened? Are you okay? Tanong nito. Kinuha niya ang palad ni Evie at nanlalamig. May biglang naalala si Evie na karaang taon. May pinuntahan silang party at nawalan siya ng malay dahil sa kalasingan. Ang totoo, hindi na siya virgin dahil ang unang lalaking nakakuha sa kanya ay hindi niya kilala. Oo naman, siguro nalobat lang ako. Natawa naman si Draymond dahil isip bata talaga ang babaeng kasosyo niya sa kalokohan. Talagang walang maihahalin tulad ang party ng mas higit pang mayayaman. Kilala niya ang iba dito at mga business tycoon ang iba. Pero ang kasama niya ngayon ay mas higit na mayaman sa kanila. At mukhang si Draymond ang hinihintay nilang bisita. Dahil pagpasok pa lang nila sa buong venue, nakatingin na ang lahat sa kanila. Ito na ang mundong gagalawan niya ngayon. Pansamantala, naranasan na niyang maging mayaman at hindi siya natatakot maging mahirap dahil ang totoo, gusto niyang tahimik na buhay kasama ang magulang niya. Draymond, I'm glad you came, my dear. We thought a very important guest wouldn't be able to attend. Medyo nakaramdam siya ng inis dahil hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Kilala niya ang lalaking kausap ni Jay. Ito ang isa sa kalaban ng tito niya sa politika. Pero wala na siyang pakailam sa mga relatives niyang wala namang pakailam sa kanilang pamilya. Oh, I forget to introduce. This is my fiancé, Evie Kinross. Taas kilay na napatingin ang mag-asawa sa kanya. Parang hindi sila masaya sa presensya na meron siya. I thought ikakasal na kayo ni Maureen Maxon, iho. Ito kasi ang sinabi ng ama niya. Ikaw daw ang magiging asawa ng nag-iisa nilang dalaga. Kilala niya ang babaeng tinutukoy nito dahil pinsan niya ito sa lola's side. Medyo malayo naman sa kanila na magka-relatives ang Kinross at Maxon pero ito ang kiniklaim ng ama niya. Sa sobrang mabait ng ama niya, lahat ng ari-arian ng kanyang lola noon ay pinaubaya sa kapatid nito. Dahil sinasabi ng mga Maxon na ampon lang ang ama niya at anak sa labas. Walang nakakaalam na magkalapit ang Kinross at Maxon dahil wala namang pakialam ang mga ito sa kanyang pamilya. Dre? Lumapit ang isang babae sa kanya sa kaniyakap ito. Muntik na niyang hindi makilala si Maureen dahil pumayat at parang nagbago ang mukha nito. Akala ko hindi ka na pupunta. Hindi man lang siya pinansin. Oh, excuse me, Maureen. Ipapakilala ko pala sa iyo yung fiancé ko, si Evie. Pagkakataon na sana ni Jay makapiling ang babaeng inaasam-asam niya. Nang muntik niyang makalimutan na nasa tabi pala niya si Evie. Fiancé? How? Gulat na tanong ni Maureen. Kunot noo siyang tumitig sa babae. Kilala niya ito dahil ang peking pinsan niya ito. I know her. Taas noon niyang saad kasabay ng paglayo niya kay Evie. Sa dinami-daming babae. Bakit si Evie pa ang napili ni Jay para pagsilosin siya? Alam niya matagal nang may gusto sa kanya si Jay at nakaraang buwan niya lang na-realize. How did you know her? Tanong ni Jay sa kanya. Classmate ko dati. Pagsingit na lang ni Evie, hindi siya proud na sabihing pinsan niya ang babaeng lagi siyang binubuli noon. Total, hindi naman ito proud na pinsan siya ay pinaranas niya rin na wala siyang pakialam sa pamilya nila. Ngumisi si Maureen at plastic na ngumiti sa kanya. Sanay siya sa plastikan kaya wag siyang simulan. Maldita kung maldita, hindi niya ito uurungan. Yeah, she's right. Saad na lang nito sabay irap sa kanya.
Sa isip ni Evie, napaka-arting nila lang ang nasa harapan niya. Pero may napapansin siya tuwing nakatingin si Jaymon kay Maureen ay parang mabait na tupa. Maiwan muna kayo namin dito dahil gusto ko pang ipakilala sa lahat ang fiancé ko. Ngiting peke ang sumilay sa labi ni Maureen, habang ang mga mata niya ay nakatingin pa rin sa kanya. Akala ko ba Maureen magiging asawa mo na siya? Mukhang naunahan ka na nag-iisang anak ng mga Kinross. Hindi na lang niya sinagot ang mga babae at iniwan niya ang mga ito. Nanatili pa rin ang paningin niya sa dalawa. Ito yung sinasabi ko sa'yo, Maureen. Take the advantage habang in love pa sa'yo si Dre. Look what you have done. Halata niya ang galit na boses sa kanyang ama. Hayaan mo na, honey. Siguro wag na natin ipilit, 'di ba anak? Hindi niya pinansin ang kanyang ina. Akala ng kanyang ina ay ayos lang dahil alam nito na hindi niya type si Dre. Pero nagbago ang lahat pagka-uwi niya galing ibang bansa, kung saan sinamahan siya ni Dre at inamin na may gusto siya sa kanya. Pero dahil isa siyang tanga at mas pinili niya ang lihim nitong boyfriend, na siyang niloloko pala siya, ay pinakawalan niya si Jay at ngayon nasa kamay na ni Evie. Pero hindi siya papayag na si Evie ang makinabang sa lalaking matagal siyang niligawan. Gagawa siya ng paraan para makuha ulit si Jay at sila ang magkatuluyan. Lahat ng bisitang makakasalamuhan nila ay pinangangalandakan ni Jaymon na fiancé siya nito. At lahat ay nagtatanong kung kailan ang kasal, pero wala pang may bigay na date si Draymond. I'm glad you're here, son. Saad ng isang lalaki, pero ang tingin ay nasa dalaga na kasama ni Draymond. Yes, Dad, and this is the opportunity na ipakilala ko sa inyo ang fiancé ko. This is Evie Kinross and honey, this is my parents. Napatingin siya kay Draymond dahil sa tawag nito sa kanya at nakahawak pa ito sa kanyang bewang. Nice to meet you po. Bumeso siya sa mag-asawa, ramdam niyang hindi siya gusto ng mga ito. Bagkus pinangalandakan pa nila sa lahat ng mga kakilala nila na magkakaroon na sila ng manugang. Buong tapang ni Jaymon hinawakan ng bewang ni Evie. Dahil karamihan sa mga lalaki, nakatuon ang mata sa kanyang fiancé. You look beautiful to that dress, Iha. Malawak ang ngiti ni Carla, habang si Draymond gusto niyang sigawan ng ina nito dahil pinakailaman ang pinili niyang dress para kay Evie. Ngayon, lahat ng lalaki nakatingin sa fiancé niya dahil sa suot nitong revealing dress. Mabuti na lang at may dala silang blazer. Nagpadala siya ng mensahe sa assistant niya para kunin ang blazer ni Evie. Ilang sandali pa ay dumating na ito at iniabot ang blazer sa kapinatong sa balikat ng dalaga. Baka nilalamig ka. Bulong nito. Inirapan niya si Draymond dahil kanina pa siya talaga nilalamig. Dahil masyadong exposed ang balat niya sa likod na kung tititigan para siyang walang suot kapag ka nakatalikod siya. Akala ko ba hindi ka na mag-ahasawa, Dre? Saad ng kanyang tito. Ito ang humahamon sa kanya na hindi niya magawang magseryoso at ang alam nito magiging tuta lang siya ng Maxon dahil patay na patay siya kay Maureen noon. Actually, tito, Evie changed my mind. Gusto ko pala mag-asawa since nakilala ko siya. Right, honey? Sabay halik sa ulo nito. Nabigla naman si Evie sa ginawa nito at mukhang nakakarami na ang lalaki sa kanya. Ang kamay nito sobrang higpit ng pagkakahawak sa kanyang bewang. Madami pa silang napag-usapan pero nanatili pa rin tahimik si Evie habang ang kanyang pinsan ay nanggagalaiti. Kailangan nating gumawa ng paraan para hindi matuloy yung kasal nila. Dapat ikaw, Maureen, hindi ka na mag-inarte pa. Nagsisisi siyang hindi pinansin si Jaymon doong nagkakandara pa itong maging sila. Kung alam niya lang na magbabago ang pagtingin nito, hindi na sana niya tinanggihan pa at walang Evie sa buhay ni Jaymon ngayon. Medyo na-bored na si Evie dahil halos lahat ng naririnig niyang usapan na mga ito ay tungkol sa negosyo. Wala pa sa kanyang isip ang ganong bagay dahil kakagraduate pa lang niya. Pero ang hinayupak na demons na nasa tabi niya ay sinira ang mga plano niya sa buhay. Gusto mo na bang umuwi? Bulong nito. Obvious naman na kanina pa siya nangangawit, hindi naman makaalis dahil nananatili pa rin itong nakahawak sa kanya. Kung wala lang siya trabaho at totoong boyfriend niya ang lalaki. Kanina pa siya nagmamaktol sa inis. Ma'am, Dad, mauna na kami kasi parang inaantok na ang aking fiancé. Sure, iho, sige na. At gawa na kayo ng baby. Nagtawanan ng lahat sa sinabi ni Carla na siya namang kinamula ng kanyang pisngi dahil sa hiya.
Kung alam lang nila na peke ang meron sila, hindi nila ito masasabi. Napalingon naman siya sa banda nila ni Maureen. Kitang-kita niya ang inis nito sa mukha. Mukhang nakagawa na naman siya ng hindi gusto ng mga ito. Dati-rati pag nakikita niya ang mga mukha ng mga ito na kunot at hindi masaya, meaning may hindi sila nagustuhan sa kanyang ginagawa. Paglabas nila ng venue ay nanatili pa rin nakahawak sa kanya si Draymond. Wala na tayo sa loob, tama na ang pakitang tao. Dahan-dahang inalis ni Draymond ang kamay niya sa likod ni Evie. Sa sobrang engganyo niya sa likod nitong malambot, nakalimutan niya na nakahawak pa rin pala siya hanggang makalabas sila. Pasok na, ang dami mong salita. She rolled her eyes then got into the car. Kanina pa siya nangangaway sa suot niyang sandals kaya tinanggal niya ito agad. Napansin naman iyon ni Draymond at ibinigay kay Evie ang isang ointment para guminhawa ang paa nito. Dahil mahihirapan siyang maglagay sa kanyang paa, kinuha ulit ni Draymond ang ointment saka naglagay sa daliri. Kulat naman si Evie sa ginawa nitong biglang pagtaas sa kanyang paa. Grabe yan naman yan, makataas. Ipaalam mo naman, nagrereklamo niyang saad. Hindi man lang ito gentleman, parang bata lang siya kung gamutin na walang paalam. Napalunok naman si Jay habang nakatitig sa maputing hita ni Evie. Ngayon niya lang napagtanto na may makinis itong kutis porcelana. Gamutin mo ba yan o tititigan mo na lang yung legs ko? May naisip siyang kapilyahan, mas lalo pa niyang tinaas ang laylayan ng dress. Hanggang sa malapit na sa singit nito. Gusto niyang akitin kung hanggang saan ang kaya nito. Dahil nasa kontrata nito na bawal magtikiman. Kung sino ang unang mag-insist ng sex ay siyang talo at magbabayad ng $500,000. Pumayag siya doon dahil kaya naman niyang magtimpi. Ibaba mo nga yan, hindi gawain ng matinong babae yan. Medyo napahiya siya sa sinabi nito. Pakiramdam niya para siyang walang appeal sa lalaking kasama niya ngayon. Naalala na naman niya ang lalaking nakaniig niya noong graduation ball nito na hanggang ngayon hindi pa niya alam kung sino ito. Napakasinungaling niya dahil niloko niya si Trey na virgin pa siya. Pero ang totoo, hindi na at hindi alam kung sinong lalaki ang nakauna sa kanya. Mabuti na lang at hindi siya nabuntis noon. Teka, bakit hindi bahay namin? Di ba ihahatid mo ko doon? Tanong nito. Nakita niyang ibang kanto na ang kanilang pinasukan. From now on, doon ka sa isa kong bahay ka titira. Dahil fiancé na kita at gusto ko kapanipaniwala ang relasyon natin. Bigla na alala ni Evie ang magulang niya. Huwag mong isipin ang parents mo dahil pupunta na sila sa ibang bansa. Bukas ang civil wedding natin. Sumimangot siya dahil ikakasal siyang walang magulang. Nagpuna siya ng luha dahil kusa itong nalaglag. Don't cry, baby Evie. Saka lang pupunta sa ibang bansa ang mga magulang mo pagkatapos ng kasal natin bukas. Buntong hininga lang siya at hindi umimik. Napansin naman ni Jay iyon. Kaya nagpadala siya ng mensahe sa assistant niya na bumalik dahil diretso sila sa bahay nila Evie. Lihim namang nagbuni ang dalaga dahil nakukuha lang pala sa lungkot-lungkutan ng lalaki. Hindi niya pinahalata na natuwa siya dahil nagbago ang isip nito. Mas lalo pa niyang ginalingan para kapani-paniwala. Stop crying. Eto na, papunta na tayo sa bahay niyo. Hindi nakatiis niyang salita. Hindi siya sanay makakita ng umiiyak na babae. Parang nagpapaiyak lang siya ng bata. Gusto kong sulitin sila mama at papa makasama bago ako maitali sa iyo, Dre. Dahil sila lang ang pamilya ko tapos ilalayo mo ko sa kanila. Lalo pa niyang nilakasan ng pag-iyak na siyang kinataranta ni Draymond. Tama na, okay na. Naiintindihan ko na, para kang bata. Inis niyang saad. Hindi nila namalaya na nasa harapan na pala sila ng bahay nila Evie. Dito na ako. Salamat. Mabilis siyang bumaba saka sinara ng malakas ang pintuan ng sasakyan. Loko talaga yung babaeng yan. Konti na lang mapupuno na siya. Nagtawa na naman ang dalawang nasa harapan dahil rinig na rinig nila ang inis ni Draymond. Siya lang atay nakakagawa ng ganyan kay boss. Bulong ng driver kay Nash. Tumawa naman ito at sumang-ayon. Tumikhim naman si Draymond dahil rinig na rinig niya ang tawa ng dalawa. Napatingin siya sa bahay ng mga Kinross. Isang pagsisisi ata na may kasunduan siyang nagawa. Nakatagpo siya ng babaeng matigas ang ulo, parang hindi siya sinusunod. Pagka-uwi nila ng bahay ay naroon na rin pala ang kanyang magulang. Bakit siya napili mo? Akala ko ba malaki ang pagkakautang ni Pancho sa atin? Huwag mong sabihin kabayaran ng anak nila. Natigil siya sa paghakbang. Hindi niya sana papansinin ng ama. Dahil simula sa party kanina ay parang hindi na ito masaya.
pero nakikipagplastikan sa ibang negosyante dahil ang mga imahe nila sa lahat ay mabuting tao pero may tinatago. I choose her dahil kakaiba siya sa mga babaeng nakilala ko. Sa ilang araw pa lang silang magkasama, marami na siyang nakitang kakaiba sa dalaga. Kaya masasabi niyang ibang-iba ito kumpara sa mga lumalapit at nirereto ng iba. Anong pinagkaiba nila ni Maureen? Parang same lang din ang babaeng iyon sa mga babaeng pera lang ang habol. Remember, wala silang kayamanan? Kaya tinanggap ka niya dahil siguradong magagamit ka niya. Si Maureen, diba, siya ang mahal mo at higit sa lahat, mas may kaya sila. Kuya Mampalad niya, ito ang pagkakataon na hindi niya susundin ang gusto ng ama. Tama ang daddy mo, Dre. Huwag mong ipilit ipasok sa buhay natin ang taong mahina. May diin ang sinabi ni Carla sa kanyang anak. Tulad niyang napakahina kaya hanggang sunod-sunuran na lang siya. Gusto niya si Evie para sa kanya, kaysa kay Maureen.